Will ever love and right in His presence daily. 25. I surrender the Holy Spirit I bow. Worldly pleasures wrong, forsake and take me, Jesus, take me now. Hallelujah. Oh, I'm mine. Oh, Jesus, I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. To Jesus I surrender now. I feel the sacred faith. Oh, the joy of full salvation, glory, glory to His name. Pangawinin mga kapatid, katapatan mo Diyos. Ano makita? Oy, makita siya muna Tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Welcome natin ang Banal na Espiritu ng Diyos. Bigay natin ang the best sa ating Panginoon. Sorry. May buntot.
Pagkapan mo, Diyos ay nakakila. Ang pag-ibig mo'y walas at walang abangan. Sa aming puso, sa aming buhay, mo'y kapasambang ilalay. Bukas noon ngayon magpakailanman, huwag Natapanan mo, Diyos, tunay ang nakila. Praise the Lord. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang amalay. Sa aming puso, sa aming buhay, ang mapulit pagsambang inaalay. Bukas noon ay buti mo sa akin. Amen. Ikaw lamang ang tangi ko sasabihin, Panginoon, ay buti mo sa akin. Sorry. Panginoon, ay buti mo sa akin. Hallelujah. Ikaw lamang kita at pupurihin, Panginoon, at pupurihin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa pang-awitin mga kapatid. Tunay na napakabuti ang ating Panginoon. Yes. Lord. When the roll is up. When the roll is up, yan. Hallelujah. The trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the morning breaks its earth and bright and clear. And the sea of earth shall clamor over all the other shore. And the roll up yonder and there. When the roll is rolled up yonder, when the roll is rolled up yonder, when the roll is rolled up yonder, the roll is rolled up yonder, and there is the Lord. All the bright and glorious morning, when the dead Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones gather to their home beyond the skies, and the road is rolled up yonder, I'll be there. When the road is rolled up yonder,
when the roll is full of yonder, when the roll is full of yonder, when the roll is full of yonder, I'll be there. Lord, let us labor for the Master from the goal he'll set himself. Let us talk of all his wondrous loving care. And when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is full of yonder out there. When the roll is full of yonder, 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 I'll be there. Praise the Lord. When the roll is full of yonder, 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 I'll be there. When the roll is full of yonder, I'm there. Lord, hallelujah. Glory to God. Okay? Hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Dako muna tayo sa ating panalangin sa ating Panginoon. Lord, bago tayo magdako sa pagtutuon ng ilang kapatid natin. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa iyong presensya sa oras na ito. Ikaw po ang aming Diyos, buhay, aming nasamba. Ikaw po ang Diyos, buhay, Panginoon, the great provider, Lord, the great creator, Lord, the great healer, the great provider. Panginoon, you are the all in all. Maraming salamat sa patuloy mong paggabay sa bawat sa amin, Panginoon. Ikaw po ang aming nilalapitan palagi, Panginoon. At ikaw lang po ang aming inaasahan. Kung wala ka sa Panginoon sa aming buhay, ay wala rin kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Sa patuloy niyo pong pagbibigay sa amin ng kalakasan sa material, sa natural at sa spiritual na sakito. Ikaw po ang bibigay ng tibay na loob para magpatuloy kami sa paglilingkod sa Panginoon. Pagkat kami naniniwala, Panginoon, na mapagpatagumpay namin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa aming buhay. You are the great conqueror, Lord. Maraming salamat, Panginoon, at magpatuloy ka, Panginoon, na magdala ng mga kaluluwa sa dakong ito. Sapagkat ikaw po, Panginoon, na nakakaalam kung sino-sino para sa iyong pagkapatay sa buta, kami po ay nasa isip mo na. Panginoon, kami po ay magpapatuloy na mangaral ng aking kapatid na si Brother Norvin, Panginoon. Patuloy niyo po kami kabayan sa banal na Espiritu. Ano man mga sularinig, Lord, o pagsubok na dumarating sa aming buhay, ikaw na po, Panginoon, ang siyang palaging nariya para kami gabayan. Lord God, maraming salamat at sino man po, Panginoon, ang mayroong karamdaman sa oras na ito, Lord, ay gamutin niyo, Panginoon. Niling ko, Panginoon, sa iyong nagilang pangalan, sa pangalan ng Yesus Kristo, ay nagamot ko na, Panginoon, ang mga sakit, karamdaman, mayroon ng bawat isa. You are the great healer, Lord God. Alam ko po, Panginoon, pinaglaog mo na ang lahat ng aking mga kailangan. Lord God, sa oras din ito, Panginoon, ay panalangin ko na gabayan niyo po sa pagbiyahe na Sister Evie at si Brother Carlo at ilang kapatid. Naway makarating sila ng maluwalhati, Panginoon. Kabayan niyo sila, Panginoon, tayo sa mga disgrasya, Lord. Ikaw po, Panginoon, palagi ang nasa pag-antabay sa kanila. Panginoon, sa oras din ito ay patuloy yung supply ang lahat na may pangailangan. Supply all our needs, Lord.
materially, spiritually, Lord. You are the great provider. There's nothing impossible with you, Lord. Sa mga oras din ito, Panginoon, ay wala akong kanikiting, Lord. Hindi balik lahat ng papuri at pasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Kristo na may Diyos at tagapagligtas ang lahat ay magsabi na Amen. Amen? Kaya ng po sa ugat sa God be all the glory. Tunay na nakilala ating Panginoon. Diba? Narito tayo mga kapatid sa oras na ito. Kaya hindi para sa anuman na kadahilanan. So tayo dahil ang ating motibo at upedo ay makinig ng salita ng Diyos. Diba? Yan po ang pinaka-importante sa bawat isa sa atin. Dahil ang tunay na Kristiyan ng mga kapatid ay dumadalo palagi sa ganitong gawain. Kasi faith cometh by hearing the word of God. Kailangan po tayong palagi na nasa presensya ng ating Panginoon. Kasi ang panahon natin mga kapatid ay habang tumatagal ay palala. Habang yung mga tunay na anak ng Diyos ay nagpupuri sa ating Panginoon, yung mga anak nito sa tunay ay nagpupuri. Yan nga sabi natin Panginoon, isa sa kanyang banal salita, kapag pinaan mo ang mga kasalibutan ng mga bagay, ang pagmamahal ng Diyos ay wala sa iyo. Kaya mga kapatid, kailangan na hanggat maaari, lumayo kayo sa mga makamundong mga bagay na hindi yan makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Walang iba makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ayaan ang banal na salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang mensahe sa uling panahon, ito po ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Dalawa lang mga kapatid ang pagpipilian ng tao, ang tanggapin o hindi tanggapin ang salita ng Diyos sa uling kapanahonan. Dalawa lang po mga kapatid ang choices ng tao. Kaya nga ako'y naniniwala mga kapatid na ang Diyos talaga ang siyang pumili, di ba? Ang Diyos ang pumili sa atin. Pero narito sila para sumuporta sa ating gawain. Kasi wala tayong magagawa mga kapatid kundi ang magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tulong ang tanging paraan para mapaglabanan natin, mapagtagumpayan natin ang masasamang espiritu dito sa ibabaw ng mundo. Kasi ang pinaka-importante mga kapatid sa buhay ng isang tao ay mayroong tinatawag ng pag-ibig. Kasi yung pag-ibig na yan mga kapatid, yan po yung pag-ibig na nawala sa tao. Na gusto ng Diyos, anong balik tayo sa pag-ibig. Saan? Sa salita ng ating Panginoon. Yan po mga kapatid, kailangan natin na ipamuhay, patuloy tayo sa paglilingkod. Yan ang isa sa paraan ng may papakita natin sa ating Panginoon ang pag-ibig natin sa Kanya. Kung ang Diyos nga, inibig tayo, binigay niya yung kanyang buhay, ano pa kaya tayo, di ba? So, dyan yung ating makasalanan ay di na pinigyan ng Diyos. Ito'y tinapunan ng Diyos sa dagat ng pagtalim. So, sa mga oras na ito ay kung sino ang gusto magpatotoo, ay hindi ako magiging speaker dito sa mga oras na ito, ang ating kapatid. So, sino gusto magbigay ng patotoo, testimony, o awitin, special song sa ating Panginoon? Ay, praise the Lord. Yes. Pagpakan natin ating Panginoon. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
Balik ka. Ang sa likod ko. Di pa kaya? Kaya mo kayo, Pin? Yeah, sige. Sunod na lang pag di na sakit yung ngipin ni sister. Meron pa? O, sige, sister. Pasalamatan ng Panginoon sa salamat Lord sa pagpili mo sa amin bilang bilang pasasalamat at walang alay ng gawin na sa loob ng Jesus. Amen. Because I know if you believe in me, Jesus always cares for you. With the joy of your life, willing to give you the crown of your life. Brethren, don't be discouraged. Stand to Jesus, for His faithfulness. Unto Jesus in the midst of trial, because I know if you believe in Him, Jesus always cares for you. With the joy of your life, we need to give you the crown of your life.
with the joy of your life, willing to give you the crown of your life. Amen. Praise the Lord. Salamat, Sister Jennifer. Okay. Meron pa? Wala na. Kung wala na, bibigay na natin ito sa ating speaker. Kaya, dito na tayo sa salita nating Panginoon. Bibigay ko na si Kapatid, siyang magiging tagapagsalita natin. Palakpakan natin ating Panginoon. Tugad na ating Kapatid. Praise the Lord. Tayo ay narito. Almost parang year na naman. Then in the pages of calendar na naman. Goodbye. 2024. Sabi nga, may panibagong taon na ipapanganak. Welcome word ng 2025. So very excited yung papasok na bagong taon dahil ito no, mga kontrobersiya dati yung may hindi na po ay sa mga may ito yung ulang sa lumabas 2025 thinking po natin na iniisip na sabi ko naman 2025 magrarapyon na so yung computation ganun yung parang yung lumalabas alam natin na may mga number na pinagbabasehan pero hindi pinakasettle hindi sila yung video ay may nakatalaga na lamang na bilang. Sabi nga, yung nakadesignate o nakatalagang bilang sa kanila is only 70 weeks. So yung 70 weeks na yun, hindi na mo pwedeng sumubra. Saka, isa pa yung kalahating isang linggo na lang yung natitira, which is 3.5 years. Karoon kasi na cut-off na dapat ay 1 week. So yung kalahating linggo nun, hindi yung literal na linggo yung 1 week kasi doon sa 7 weeks of day and pag-complete ng hindi pa rin ng 7 years. So yung first, yung kalahati ng isang linggo yun, natapos na lang ating Panginoon. Amen. So, 3.5 na lang yung natitira. Praise the Lord. Mayroon pang mga iba na naniniwala na isang pang-uong linggo pa sa 7 years. Sa atin, ihayag ang Panginoon na ng 7th angel ng messenger para sa last Friday. Gentile Friday sa dulo ng kapanahunan ay yun yung pinapagwala natin. Amen. Kaya sa habang ito, gusto kong mag-share ng isang mensahe na parang tingin ko magpapalik sa basic. Kasi kung wala yung basic, ma-overlook natin, hindi natin makikita na kailangan ay nakapuntas yun talaga yung iwala natin. Tama. So, tayo ay may mga ideya sabayan mo ako na magpasa sa natin
natin ang ating mga Bible. Karain. Amen. Alak nila. Okay, lumabas na. Sabi dito, try natin Book of Matthew, chapter 16 verse 17 to 18. Sabi dito, Matthew 16. Book of Matthew, chapter 16 verse 17 to 18. And Jesus answered and said unto him, Blessed are those Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father, which is in heaven. Sa Tagalog, at sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, Mapalas ka, Simon Barjona, sapagkat hindi pinahayag sa ito ng laman ng buo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Verse 8, And I say also unto thee, that the Lord giveth, and the abundant is not, I will give my children, and the gates of hell shall not prevail against it. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay medyo, at sa ibabaw ng batuto ko, ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga bituan ng Hades ay hindi nagsisipanan na laban sa kanya. So, gusto ko kunin yung last part, yung pagpapagsilang I will build my church in the church. Amen. So, yung gusto kong ibahagi sa bawat isa sa hapon is yung the true church of the living God. Amen. Basic na basic ito. Dahil pag sinabi kasi may mga nagtatag ng mga church dahil spiritual, nabasa natin. Sinabi nga niya ng Panginoon ng Pantang-Sura, I will build my church. Kaya nagkaroon ng mga Church of Christ, ito, gano'n. Dami ng Ito churches. pa, nagkaroon ng iba-ibang denomination. Pero hindi yun mga kapatid yung punto ko ng ating Panginoon. Yung punto dito mga kapatid, bakit kailangan natin ma-identify yung totoong churches. Dahil pag sinabi ng churches, ay kadalasan parang hinahangin ng tao sa pamamagitan ng grupo o organization, denomination, yung kaligtasan na sa kanila lang. Tama. So, kailangan ma-identify mo talaga yung totoo na hindi ito talking about literal church. Tama. Kung hindi ito yung tinatawag yung spiritual Amen. church. At i-share natin, i-break natin isa-isa. Dahil even dito sa loob ng message, ay ganoon din yung mentalidad ng karamihan na labas sa fellowship sa mga inorganize ng tao na grupo o minsan sa isang local church, wala nang kaligtasan. Especially kapag hindi ka sangkayong sa sistema, siyempre nagkakaroon ng mga division. Come on. Pagkatamaw. Amen. O di, yun ngayon ay sasabihin sa iyo na wala na lang kaligtasan. Wala na lang action. Dahil suway sa pastor, naglabas sa local church, hindi ganun na. Dahil, ano ba yung totoong church? Yun yung kailangan natin. At sabi nga ng prophet, so yung inaamak ang mystery na pwede si Brother Branham, under the fourth mystery yung Jew and Gentile by one Spirit,
we are all baptized into one body. Tama. Yun yung tinatawag ng New Testament Church. Kapag nag-iisa ito, hindi dito sa panahon natin. By one Spirit, we are all baptized into one body. Tama. So may mga katanungan regarding sa church. Sabi dito, una yung what is the church? Ano ba yung iglesia? Ano ba yung inorganize na tao na naging denominasyon? Sekta. Pangalawa, sino yung nag-set up? Nagtayo, yung set up. Sino nagtatag? Nagtatag. And what is its message? Yun yung magandang katanungan. May limang katanungan eh. So, how do we become a member of it? Kasi parang yung iniisip ng Iba yung kalikasan, may bilog ng Membership. kailangan may membership yun. so magandang Mapapag-usapan para ito ay foundation. Dahil sabi natin, hindi kaagad tayo naging isang matatag na puno. Tama. Proseso eh. Una, Process. let everything bring forth right. Yes. Kaling karabingin ng anong halimbawa po kahoy na sabihin natin bayabas, hindi naman kaagad puno yung kinabukasan kung binigyan mo proseso yan. So when I was a child, I speak like a child. Yes. I act like a child. Yung pag-iisip, ganun din Amen. parang childish pa rin. Bata pa. Nasa ganun tayo sa Chinese. Kailangan lang natin na kabayan. Bawat isa. Ito ay, ang tema ay antayan talaga. Tama. To be honest, yung message ay hindi mo ito maiintindihan basta-basta. Amen. It That's takes right. a revelation galing sa ating Panginoon. Kaya kapag hindi ka ordained ng Panginoon na makita ito, sa unang pagkakarinig mo pa lang, marami kang makikita na parang hindi aangka sa kinagis-ng mong paniniwala. Di ba? Karamihan yung mga traditional na paniniwala, even yung napaka-basic yan eh, mga celebration, mga pagan na celebration, hindi tayo legalist, no? Hindi naman yan masama. Hindi naman yan para sa ating mali. Although, ang pinakang tema talaga noon, alam natin. Kasi yung December 25, pagdating sa message, bumati ka lang ng Merry Christmas, marami dyan na mga legalista sasabihin, pagano, kaya nagsiselebrate ka niya ng Pasko. Pasko na paniniwala ng mga pagano, kasi ng mga pagano, hindi mga kapatid. Dahil sa totoo, hindi tayo nagsiselebrate once in a year lang yan. Alam natin ang pinakang essence na yung Christmas hindi yung way back 2,000 years ago. Diba? Hindi gano'n yung paniniwala natin. Siyempre, parang ito ay celebration ng mundo. Nakikisaya na lang tayo dahil hindi ko kayo nagpapalala. So, sabi nga natin, yung history ng yun mga kapatid, ano ba yung una yung tinatawag na what is the church? Sabi dito ng prophet, now in the Old Testament, the known church was called the kingdom of God. So sa Old Testament, Lumang tipan. ang tawag pala sa Old Testament ito ay yung kingdom of God. Hindi pa uso yung mga denomination sa Old Testament. Wala pa. Wala pang ganoon eh. Ang pagkakaalam nila, tawag dito ay kingdom of God. Now, I'm taking this from chronology of the Bible. The Old Testament, the church was called the kingdom of God. So, si Brother Branham kasi, mga kapatid, siya yung tipo na sinabi nga niya na ito hindi basta-basta. Ang lahat ng ipinahayag niya is hindi ito imagination lang. Sabi nga yung tawag dito, history.
Inaral niya yung kasaysayan. Tapos ano pa, vision. Vision. Ano pa? Yung prophecy na nakaayon sa programa ng ating Panginoon. Tama. Dahil pag hindi mo ito na-place properly, positionally, sabi nga, malamang tama yung pagkakaalam mo, pero hindi ito nangyayari sa kapanahunan. Tama. At kung sakali, ano yung paniniwala mo, akala mo yung past na event, ina-apply mo sa kasalukuyan, Future. nabubuhay ko pa doon na yun ay lipas na, you are living in a strong illusion. Tama. Ang tawag dyan, parang yung mga future events naman na nakikita mo, na akala mo, i-claim mo na dito na, minsan hindi maiwasan, sobrang excited ata eh. Yan. Advance. Sa sobrang ka-excited ng mga nakatanggap yung blessings galing sa ating Panginoon sa formang mensahe, ay in-explore nilang maigi, tinimpla-timpla. So ang nangyari ay nakabuo ng hindi magandang mga katungan. No? Yun yung sinasabi na clear. Akala mo kasi buhay yung nilalatag, akala mo galing din sa mensahe ng prophet, pero yung interpretation, injected yung ideas nila. Tama. The way kung paano pinapaliwanag, hindi na self-interpreted. Tama. Sabi nga, yung word of God ay hindi nang kailangan ng interpreter yan. May interpretation yan, mga kapatid. Kaya kung paano sinabi na let there be, ang nag-interpret, Panginoon din. Tama. Yung manifestation. And it comes into existence. Yung sinabi, let there be light, wala nang paliwanag kung paano magkakaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Tama. So yun, ganoon mga kapatid. Kaya sa atin, yung mga mystery lang yun, way back, bago ihayag sa pamamagitan ng prophet, tayo ay parang inosente. Pero nung dumating yung kapuspusan ng panahon, yung fullness of time, na ang lahat ng ito pinaalam, inahayag na sa pamamagitan ng earthly angel or messenger, dumating yung panahon na nasa pinakagulong na tayo, yung mga pinapangiwalaan natin, pinakatay natin, alam natin kung paano at kailan ito darating. Amen. May mga bagay na nagiging history na dahil past na, pero may mga bagay pa rin na nananatili katong isiya pa. Magaganap may mga future events. Pero ang lahat ng yan, sabi nga, si Kristo pa rin. Amen. Diba? Tama. Si Kristo pa rin yan. Jesus Christ the same yesterday, today, Forever. and forever. Yun nga lang, iba-iba yung manifestation. Tama. Na kapag hindi mo na-recognize, sabi nga, parang nagbabasa ka lang ng Bible. Na if you don't see Christ in every verse na binabasa mo, oh, Balikan mo. and read it Again. again. So parang wala man niya akong mabasa ng literal na puro si Kristo bawat binabasa ko. Ang tema kasi ng Bible, the entire revelation ng tinatawag na Bible lang yan is ito yung complete revelation of Jesus Christ. Kompletong kapahayagan yan ni Jesus Christ. Yan yung pinaka-tema dyan eh. Hindi mo lang nakikita, pero yung tinutukoy dyan, sabi nga nung sinabi, I am that I am, meaning ni Jesus, ni Christ, siya pala yun. Diba? Tama. Bahagi ka rin nun. Tama. Eh, hindi mo lang alam dahil hindi pa ito inihahayag. Yes. Nung dumating yung kapuspusan ng panahon na nahayag na ito sa atin, so nagkaroon na tayo ng assurance. Yes. Na tayo ay mayroon ng tinatawag na eternal security. Tama. Na hindi na tayo parang yung paniniwala natin ay itinayo sa buhang na dumating yung bagyo mo kung pwedeng ikubo. So, balikan natin dito. In other words, God is king, and the church is his domain, God's kingdom. Sa Old Testament, yung church, God's kingdom. Siyempre, kung may kingdom, mayroon hari.
At yung hari na yun, walang iba, ang ating Panginoon. Yes. Kaya nga, yung leadership dati na direct, diba sa Old Testament, before magkaroon sila ng hari, anong pangunguna meron sila? Direkta. Ang Panginoon yung nag-lead sa kanila doon sa Israel. Pero inayawan nila eh. Gusto kanya namin Gabriel to. ng isang hari. Mm. Sabi ni Samuel, ayaw niyo pa. Na ang Panginoon mismo yung hari natin. Naglilid eh. Yung Holy Ghost. namunguna sa atin. Hindi, niya gusto pa rin namin. Leadership ayaw pa eh. Kumbaga, gustong mayroon ng kaharian. Gusto pa rin ng panibagong kaharian. Mm. May God's kingdom and He is the King. And yung mga tao na nasasakupan niya yung mga domain, mas pinili yung leadership ng tao. Mm. Ganon din dito mga kapatid. In the New Testament, it's called Messianic Empire. Kung doon, God's kingdom, sa chronological ng Bible, tinawag itong Messianic Empire. Bakit? Ang tema kasi pagdating ng New Testament, yung pinatawag na yung Messiah. Alam natin na ang bungad nito mga kapatid, yung four gospel, yung binabantayan, yung mercy seat, di ba? Si Jesus, yung tinatawag na throne of God. Yung mercy seat yung four gospel dyan, which is Matthew, Mark, Luke, and si John. Sila yung four gospel na nagbabantay doon sa mercy seat, sa throne of God, na hindi po pwede na yun ay hindi masira. Kaya dito mga kapatid, sabi dito, all like that Messianic, in other words, the Messiah's empire, where the Messiah rules and reigns, no denominational barrier or nothing. So, pagdating ng New Testament na, yung empire is under ng Messiah. Walang mga denomination. Pero dumating yung panahon, ayaw nila na yung pangunguna ng Messiah. Pero kung tutusin yung highlights ng New Testament, a virgin shall be conceived. Naghihintay yung mga religious people sa tema, kagaya ngayon, yung Christmas, yung nakalipas, inaalala natin yung kapanganakan Kristo ng inaantay ng mankind, ng human race. Katubusan kasi yun eh. Yung ipadadala. Naghihintay yung mundo ng isang regalo. Yung S-O-N. S-O-N. Bakit? Sabi ni Isaiah, a virgin shall be conceived. At ito ay tatawagin. Siya pala yung magiging katubusan. So sabi dito, sa panahon ng New Testament, ito ay tinawag na Messianic Empire. And then out. Amen. The church means all out. We have access to our King. We have an interview with Him whenever we want to call upon Him. We have no other intercessors. So, ganoon yung relationship. Kung tayo ay kabilang doon mga kapatid, may access tayo directly sa King. Tama. Nakakausap natin yung King. Hindi natin kailangan umana pa ng tagapamagitan. Tama. Yung tao talagang ganoon eh. Gusto pa natin na mayroon yung tao na itataas. Kaya, speaking ng itataas, yung headship dapat direct sa pinakang word. Tama. Our headship is on the word, mga kapatid. Walang ibang headship, yung salita. Amen. Kung yung headship mo yung salita, yun ngayon yung ating king. Tama. Walang iba, wala tayong kinakailangang sabihin man natin may fivefold ministry, pero hindi yun mga kapatid, tagapamagitan. Tama. Walang tagapamagitan, walang bishop, walang pastor, walang etc. Na yung pinaka-reliyosong tao, di ba? Ganito lang.
Gaganyanin ko, pinatawag na kaya. Walang ganun mga kapatid. Sabi nito, but we have no in a kingdom, and it's all in the chronology of the Bible, the Messianic kingdom. In other words, where the Messiah rules in every life and his dominion. Ang ibig sabihin pala ng mga kapatid, sa pinakamainam na salita, yung Messiah, yun yung nag-rule sa kanyang mga pinangungunahan, nasasakupan, mga dominions. So walang ibang pwedeng manguna. Tama. Kaya yung tao, naglagay ng high priest. Yung high priest ng yun, parang siya na yung, imbis na yung Son of God, mayroon ng instead. Di ba? May kahalili. Kahalili. Vicarious Filidae. Yun yung ibig sabihin ng kahalili ng anak ng Diyos. And then sabi dito, ruling the lives of his people, a called out people from every walk of life, gathering them together in a group, and calls it his church, or his called out ones. Yun pala yung totoong mga tinutukoy na church. Amen. Yung mga called out ones. Taong Mga palabas. called out people. And now the church of today is the same thing. All out of everything of the world. Kung yung Messianic Empire, ganoon din sa panahon natin. All out pa rin yung tawag. Kaya nga, in every age, pagdating ng seventh church, ages, parating may calling out. Tama. Dahil, yung bawat individual na tinatawag doon, yun yung totoong bahagi ng mystical body Amen. of Jesus Christ, Right. which is the true church. Amen. Hear what the Spirit said unto the churches. That's right. Ano yung sinasabi ng Espiritu sa bawat panahunan? My people. My people. Sabi dito, called out of every religious cult, called out of every religious denomination, called out of every religious organization to walk with God. Kaya ang totoong direksyon patungo sa eternal na buhay, hindi yung walk with pastor. Yan, wala. Hindi ko ito ini-explain for the benefit ng kung ano po man, kung hindi yung reality. Tama. Ang salvation is thoroughly yung walk with God. Amen. So lang. At ang Panginoon, it is an individual affair. Yes. Kailangan nung through your own experience, makatagpo ang ating Panginoon personally. Tama. Makausap ko paano si Moses, mga kapatid. Tinatagpo. Yung experience niya, galing sa karangyaan, tinanggal niyo ng Panginoon. Tama. Bakit? God is hiding himself in simplicity. That's right. Hindi makikita ni Moses ng ganung karangyaan eh. Wala doon yung Panginoon. Tama. Ibang Panginoon yung naan. All power is organization to walk with God, not being governed by a bishop, but being governed by Christ. In the Messianic kingdom that we live in. Yes. Kapag nag-denominate ka, kaya nga yung mga denomination, mga kapatid, why we are against those denominations. We're all the Sa same. araw ng yun, patay na sila. Tama. Hindi sila patay literal, patay na sila spiritual. Tama. And then sabi nito, because Christ is king and you cannot take, it will be against the king. So, if it's against the king, it will be anti-Christ. Tama. Isipin mo mga kapatid, feeling ko kay Kristo, pero anti-Christ. Nangangaral ng salita ng Diyos, pero anti-word. Tama. Bakit? Kontray. Kinukontra nila yung pamumuno Tama. ng hari na dapat yung hari lang ang mamumuno. Tama. And then sabi dito, so if it's against the king, it will be anti-Christ. If I have just
Look na natin. God's people, when He is called out people, I believe there in every denomination, yung mga denomination na pinanggalingan, you cannot organize the mystical body of Christ. Amen. Now, every person that comes to Christ comes out of the world. So, yung lahat ng pumasok sa ating Panginoon, na pinanganak sa pamamagitan ng salita, Amen. ay lumabas yan sa mundo. Yes. Lumabas yan galing sa kung anong, sa literal na mga iglesia na dating kinabibilangan. Bakit? Sabi dito, and you are a member of that body when you are brought into this church, called out and are baptized into the mystical body. You get it? Not Methodist, Baptist, not Pentecostal. Sabi dito, but the body of Christ is the church. Ang church pala mga kapatid, yun yung tinatawag na body of Christ. Amen. At walang maraming katawan si Kristo. Isa lang ang katawan ni Kristo. Mayroong isang katawan, isang Diyos, Amen. isang bautismo, isa lang yung Ama, walang maraming Ama, Amen. at yun lahat ang ating Panginoon. Sabi dito, He like it in many parables like in husband and wife. He calls the church the bride. Amen. So malinaw na, no? Ina-identify na una, yung tawag Kingdom of God, naging Messianic Empire, naging church, ay parang parables, inihalin tulad sa husband and wife relationship, kaya ang tawag dito ay bride. Amen. Sabi dito, He calls the church the bride, and the bride is no longer, and the bridegroom is no longer two people. They are one. Amen. He is flesh of His flesh and bone of His bone. And when a man or woman is called to the mystical body of Christ by the Holy Spirit, they become a full member of His body. When they filled with the Holy Ghost, God took the Spirit of Christ, raising up His body and placed it on His throne. So kapag ikaw ay ipinanganak sa katawan ni Kristo, mga kapatid, ang pangunguna ay yung Holy Ghost na yung mangunguna sa iyo. Tama. At hindi na marami, hindi. Ito yung sinasabi ng prophet. Tignan natin yung buko. Sabi dito ng prophet, not now what flows in the days of Sodom, so will be at the coming of the Son of Man when the Son of Man is being revealed. Amen. So ganun yung propesya na the same thing kung ano yung kalagayan ng Sodom, ganun din sa kaarawan ng anak ng tao ay mahayag. Amen. Sabi dito, not no more as a church. Hindi na church. Not no more. Hindi na church, wala ng church. Bakit? The bride is old. Yun pala mga kapatid yung pinakambot. Tinawag. Hindi na yung church. Anong church na tinutukoy dito? Hindi yung capital. Tama. Kundi yung mga nominal. Yes. Not no more as a church. Tinawag na. Hindi na siya ngayon church. Yan ay bride. The bride is old. Not no more. The bride is old. In that day, the Son of Man will be revealed. Sa araw ng yun, pag ang anak ng tao ay mahayag, sabi dito, to join the church to the heaven. Dati kasi, dalawa. Hindi pa nagkakaroon ng organize. May tinukoy ating Panginoon nung siya ay nasa lupa na mayroong magkakaroon ng isang church pero hindi yung in-organize na church. Tama. At yung mga church ng yun, yung tatawagin ng Holy. Yes. At kailan ito ay nag-start? Mismo sa panahon niya. Yes. Sila yung true church of God. Amen. Then sabi nito, ano yung message ng true church ng yun?
So in every, kung ikaw ay bahagi ng church na ito, it will depends on the day that you are living. Kung nasa kapanahunan ka, kasi sabi ng prophet dito, yung message is repentance. Oo, tama yun. Pero sa atin, sa panahon natin, ang message ng church o sa huling kapanahunan natin, or ng bride, walang iba kung hindi fullness. Tama. Yung fullness, mga kapatid, na yung pinapangaral natin, kung ano yung tinuro sa Alpha, the same thing na itinuturo sa Omega. Tama. What happen doon, kung paano nag-manifest yung Son of Man sa Alpha, ganun din dito sa Omega. Amen. Tayo yung last na magpupulfill ng mga naiwan na business ng ating Panginoon. So, ganun sa simple. Without this message, kaya nga akala nila ang message na pinapangaral natin is parating written. Hindi. It is the very life of Christ. Tama. Sino yung life of Christ? Walang iba tayo. Yes. Yung buhay ni Kristo. Asan yung buhay ni Kristo? Nasa kanyang bride. Nobya. Kaya kung paano yung mercy seat 2,000 years ago, kailangan ay matanggap mo, makita mo, dahil kung hindi, pag nireject mo, yun yung mag-determine the way yung the atonement. Final destiny. Yun yung mag-determine ng eternal destiny. Tama. Kaya paano ngayon, sabi nga, yung pinakang list of busy people or lingkod ng ating Panginoon, that's not but anointed ones. Tama. Bakit? Yun yung pinadala ng Panginoon para magsilbing ilaw. Tama. Magsilbing kaligtasan ng mga gawin kung paano mo itatrato yung Bright last name. So, number 4, how do we become a member of it? Magandang katanungan. No, kasi ang alam ng iba, magiging member ka ng isang church kapag ikaw ay nagsimba. Membership. Membership. 5 pesos. Sa office mo. Sumunod sa pastor. Shake hands with pastor. Diba? Membership. Parang nagpaalila na dahil ganoon. Maraming ganoon, hindi po mga kapatid pag-ibig. Nilulugwag na yung sa ating Panginoon. Tama. Actually, yung gospel trumpet, ito yung nagbibigay sa bawat isa ng kalayaan. Tama. Na nang narinig mo yung gospel na ito nung nag-sound, kung paano ay dahil ikaw ay isang alipin, Prisoner. yung marinig mo yung gospel trumpet, kung paano yung tipo sa Jewish tradition na tuwing ika-50th year may isin-celebrate na Jubilee. Amen. At pag tumunog yung literal na trumpet sa kanila, yun yung time na bibidiwan mo ang iyong hinahawa. Kung nakahawa lang ka sa ikaw ay isang alipin, hindi ka na alipin. Pag narinig mo yun, hinibigla ka na malaya ka na. Ganun din sa ating kapanahon. You are free. Pag narinig mo yung message na ito, na-recognize mo yung kapanahunan na kanyang pinabibilangan at mensahe sa kapanahunan nito, sinya ka na. Tama. Wala na, hindi ka na ngayon hawak ng Satan. Tama. Kaya Powerless may Satan. dalawang espiritu. May dalawang selyo. Hindi ito yung literal na iniisip ng tao na ang mark of the beast ay tatanggapin sa pamamagitan ng literal na pagmamamarka dito sa noo at sa buhat. Hindi na. Kasi yung mga araw ng katuwang gano'n parang tinatakot. Literal. Magkakaroon nga niya ng pagpatatak. Tatatakan. Pagtatak ng halinaw. Sa salita pa ng halimaw na pagtatak. Yeah. Atak ka ng halimaw. Mark of the beast. Iniisip ng mga tao. Ano yung tsura ng halimaw? Kung sa itsura, paano kayo tatatakan? Parang pupunta ba sa registrar office? Magpapatatak, magpaparegister kayo, hindi ganoon. Ang mark of the beast, yung selyo ng ni Satan, the only way matanggap mo, matatakan ka, is rejecting the message. Tama.
i-reject mo yung message na yun, Mm. hindi mo na kailangan na gumawa ng masama. Mm. Automatically ikaw ay silyado ka na, tinatakan ka na. Mm. Diba? Kaya nga, sa panahon ng ating Panginoon, ay kumpito. Sabi niya, Tama. yung lahat ng katusbahan, lahat ng mga kung anong pangit, may maganda ginawa sa kanya, May kapatawaran pa eh. yung Father, he didn't know what they are doing. Hindi nila alam. Isipin mo na, no? Eh, talagang magtataka si Satan. Satan, ito, expected. Kung talagang anak ng gusto, hindi ganoon eh. Mm. Tao, karuan niya yan. Kasi, nag-pray pa. Mm. Oh. Eh, kapag nag-pray naman tayo, sasabihin, ba't ano yung nag-ralvin? Mag-press nag-pray. Diba? Hindi ganoon. Paraan yung hindi ito totoong anak ng Diyos. Si Satan eh, nabiktima si Satan. Sting of Kaya yung death. isip niya, ikinabit. Subukan natin. Sting of death. Yun pala ay yung pinakang pagkakamali na ginawa ni Satan. Bakit? Yung, ano, yung sting niyang yun, kagaya ng isang ubuy ba yun? Mm. Sa tanang buhay niya, isang beses niya lang pwedeng gamitin. Mm. Pag nagamit na ngayon, ang tawag dito yung parang pangil ba yun? Mm. Pag nakagat na niya yun, wala na niya. Wala na. O, once kinaglumo na once sinaraytay lang, sisitang ganun eh, ikinuha niya ngayon sa ating Panginoon. Pero hindi pa rin siya nagtagumpay. Talo siya. Nagkaroon ng resurrection. Tama. Death, where is your sting? Grave, where is your victory? Victory. Mm. Eh, tapos may mga minsan yung sisita na sasabihin niya yun, walang literal resurrection. Meron. Bakit? Kung walang literal resurrection, panalo si Satan. Tama. Panalo si Satan, bakit? Na-conquer niya yung natalo niya. Jesus Yung Christ yung first resurrection. Mm. Na walang ibang kundi sabi niya, I am the resurrection. Tama. Siya yung First fruit. siya din yung kapahingahan. Tama. At kung sino man ang may Kristo, already resurrected. Tama. Mayroon ang walang hanggang buhay. At mayroon din kapahingahan. May rest. Pero hindi ibig sabihin ng mga kapatid, mawawala yung millennium. Ibang istorya, ibang kwento yun. No? So, hindi May dapat future pa eh. inararamdaman yun. May future Sinabi pa. ng prophet na millennium is isabat. Mm. Yun lang, ay isang bahagi. Tama. Huwag mong sabihin na ganoon lang yung millennium. Package deal. Diba? Na ang millennium sa isabat sa isang panlao. Kapag may Kristo ka, Mm. may sabat ka. Tama. At parang nasa millennium ka, pero hindi yung millennium mismo. Bakit yung millennium? 1,000 Ibig sabihin yun is a literal 1,000 years Honeymoon. na physical reigning ni Kristo kasama yung kanyang bride. Tama. Yun yung pinakang simpleng paliwanag. Amen. Wala na masyado pang palaliman na kung ano ba yung meron sa millennium. Di ba? Anong kakantahin mo, anong language mo sa millennium. Malalaman mo na lang yun. Pag nandun ka na. Alamin mo muna kung makakasama ka doon. Oo, tama. Pero yung ayaw na at nag-i-enjoy na, literally, gusto na nila nasa millennium na sila, Yung na sila ngayon. ay yun yung Satan's millennium. Bakit? Pinagpalit nila yung dakilang mga pangako ng Panginoon Mm. sa kumbaga nagpupulit nila nagsabi dito, how we become a member of it. The fourth thing, how do we become a member of it? How do we join it? We see what it is now, what? How do we join it? You don't join it. Yung mga katanungan na paano ka magiging member, paano ka magiging kabilang dito, hindi mo pala kailangan mag-join. There's no way of joining it. Tama. You're born into it. I've been with the Branham family, example ni Brother Branham. Mm. Yeah. I've been in the Branham family 51 years and never did join the family. Mm. Kung anong pamilya ka nabibilang,
kung ilang taon ka na hindi ka, kahit sa pasimula hindi ka nag-join sa pamilyang iyan. Hindi ka magiging kung anong apelyido nila by joining lang. Ang kinakailangan mo para taglayin mo yung apelyido ng tatay mo ay ipanganak ka. Tama. Sa pamamagitan ng tatay mo. Tama. Hindi yung tatay mo manganganak ka. Kumbaga, yung binhi ng tatay mo. Tama. Tatagdayin yun para Yung tatay mo, yung apelyido, ibibigay sa iyo. ganun din mga kapatid sa spiritual. You never did join. Kung hindi ipinanganak ka, bakit ipinanganak ka? Mayroon kang binhi sa pasimula. Sabi ko nga kagabi, we did not become saved by rebirth. Yes. Kasi We were iba saved. akala natin, naging Kristiyano, o naging bride, o naging anak ka ng Diyos. Kung ano pa man mga term, sa pamamagitan ng birth. Hindi. Dati ka ng anak ng Diyos. Tama. Dahil binhi ka niya. To begin with, May binhi ka ng ating Panginoon, kaya dati ka ng anak niya. we were saved. Kaya we did not become saved by rebirth. We were saved and therefore we were born. Yes. Yung pala, binhi ka niya, kaya ipinanganak kang muli. Tama. Bakit? Yung kapanganakan kasi yun yung hindi na-express sa iyo. Yung first birth mo ay yun yung inilihis. Tama. Nasa Nag-birth. pagkalihis, you're created by Satan. Yes. Was forgiven, you're created by God. Bakit? Yes. Para ma-tempt and tested by sin. Kaya Yes. walang nakaabot sa kaluwalan yan. Yes. Bakit? Lahat ipinanganak sa natural na kapanganak. Tama. Sex birthday. Kailangan ipanumbalik sa dapat na Original. original na kapanganakan. At yung original lang yun yung sakto na naaayon sa programa ng ating Panginoon. Tama. Spoken word dapat yun eh. Kaya nga, we are literally spoken word seed bride. Tama. Na-express sa appointed time. Tama. We were seed and therefore we were born. Post were seed and then non-seed there is nothing To be quick. to be quickened. Yung pagiging born again pala is a quickening. Tama. Nung There's may something binili to ka na, be may quickened. nakwikin na binili sa iyo. May Tama. word na nasa iyo. The word that was in you, Yes. yun din yung magmamaterialize para ikaw ay ma-form na bilang image of a son of God. Predestinated there by God. Yes, ganoon. So sabi dito, there's no way of joining it. Tanging kaparaanan, hindi yung joining. And then yung last, can we get into heaven without being a member of it? Yun na. Yan yung magandang katanungan. Kasi ikiniklaim, pag lumabas ka, wala ka ng rapture. Hindi ka na member ng church. Kaya ano ba yung totoong church? Hindi yung church na pinapangunahan yan. Pinanganak tayo. Kaya hindi tayo mawawala ng aligtasan, hindi mawawala yung rapture sa iyo. Dahil kung ikaw ay pinanganak sa katawan ng yun, bahagi ka nun. Sabi dito, can we get into heaven without being in the church? You can't be in the church until you're born again. Simpleng logic. Hindi ka talaga po pwedeng makapunta sa heaven na hindi ka bahagi ng church. Pero hindi yung church na natural. Tama. Yung church is spiritual. At hindi ka rin magiging bahagi ng church na yon kung hindi ka mabuborn again. Tama. So, you can't go to heaven until you're born again. Yun yung pinakang susi. Tama. Yun yung pinakang na para ikaw ay magkaroon ng translation, kailangan muna ng redemption. Tama. At yung redemption Matubos. ng yun ay yung kapanganakan Tama. na muli. Na ipinanumbalik sa iyo kung ano yung totoong kalagayan mo. Tama. Na hindi yung fallen state, yung original us. Yung first birth natin, hindi tayo yun. So ang totoong tayo ay yung nasa image and likeness of God. And tayo ay image and likeness of God, therefore we are sons and daughters of God. Tama. Ano yung ama, kaya ngayon kung ano yung anak, ganun din yung magulang. Tama. Di ba? Tama. May race, tama. Nang doon tayo nang galing. Kaya yung authority na mayroon kung saan tayo galing, ay kailangan meron din tayong ginagamit ng authority. Tama. Then Satan is powerless before us. Sabi dito, you can go
to heaven until you're a member of this church, and you can be a member until you're born into it. And let me share you a little. You can't be a member unless God has called you to be a member. So, yun yung isang bagay na talaga ang lahat ng bagay na ito ay by predestination. Tama talaga ng Panginoon. Yes. Kung may tinalaga ang Panginoon para sa kapahamakan, hindi po pwedeng umangal yung gano'n. Dahil siya yung sopilit sa kanyang programa. Hindi po pwedeng pangunahan ang Panginoon Diyos. Kung ikaw ay tinalaga para sa kaluwalhatian, there is a predestination unto election, there is also a reprobation unto destruction. Yes. Ano yun? Sinumpa. Patungo sa pagkawasak. Kaya always wins. Sumalinaw mga kapatid kung ano yung tayo natin. Hindi mauuga. Hindi na nasasabihin na pagsunod lang, ang dapat na sinusunod natin, yung totoong ulo natin. Tama. Walang iba ang ulo na ang bride kundi ang salita. Yes. Our headship is in heaven, none other than Christ himself. So Yes. hanggang dito na lang ako. God bless you. Praise the Lord. Salamat sa mensaheng binigay sa atin ni Pastor Norvin. Napakaganda, napakasarap mga kapatid. Yan po ang pagkain natin mga kapatid na spiritual sa panahon natin. Walang ganong pagkain na dapat natin tanggapin sa ibang denomination. Kundi yan po yung pagkain na espesyal na itinalaga ng ating Panginoon para sa kanyang mga nobya. Kasi dapat natin mga kapatid na ma-recognize muna yung panahon natin na pinagbibilangan natin. Kasi pag di na-recognize yung panahon mo ng panahon natin, yan din ang panahon ng Sodom at Gomorrah. Kaya napakalaga na alaman natin yung ating kung sino tayo. Yan ang pinakamahalaga doon. So ang pagiging born again mga kapatid ay hindi po yan yung pagsali sa isang spirit himself. It is under Hebrews chapter 2 verse 1 to 4. Kasi yung mga naunang lingkod ng ating Panginoon, they were led by the Holy Spirit. Wala nang iba. Kaya lang yung mga Hudyo sa dinadaanan nila, sa paglalakbay nila, nakakita sila sa kanyang dinadaan ay mayroong hari, may mga kaharian. Siguro, ay, mas maray nga magkaroon man tayo ng hari. Yung isa, heavenly angel, yung isa, earthly angel. Pag sinabing heavenly angel, yan po ay panlangit. Ang ating Panginoon po yan. Yung earthly, ay yung tao po yan. So, binibigyan puri. Ikaw po ang aming pinagkakatiwalaan, Panginoon. Wala nang iba. Tunay kang dakila, Panginoon. Wala kang katulad. Maraming salamat, Panginoon, sa minsay aming napakinggan. Naway, Panginoon, may talim ito sa puso at isipan ng bawat isang nakikinig. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magtanim ng binhi sa kanilang mga puso. Alambutin niyo, Panginoon, kanilang puso, Panginoon, kung saan kanilang isipan. Lord, guide niyo po sila palagi. Saan man sila magpunta. At tuwing linggo, Panginoon, naway palagi silang narito, Lord. Pagkat ikaw, Panginoon, ang nakakaalam kung sino-sino para sa iyo. Ito rin, Panginoon, nakasulat na may mga taong may mata pero hindi po sila magkakita. Meron silang tainga pero hindi sila magkarinig. So, Panginoon, maraming salamat. Binigyan niyo po kami ng mata at tainga na magamit ito ng tama. Maraming salamat, Panginoon, sa malinaw na pagpatawa ng salita na aming napakinggan. Ikaw po, Panginoon, ang aming itinataas. Patuloy mo kami, Panginoon, na iyong gabayan. At Lord God, niling ko po, Panginoon, sa pag-uwi ng bawat isa. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa, makarating ng maluwalhati sa kanyang uwian. At hiling ko ito, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng Kristo, namin Diyos at tagapagligtas, lahat ay sabi ng Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Lord God,